Mr. President, the ball is in your hands. The Anti-Terrorism Council under your office is telling you that based on their findings, terorista ang CPP, NPA, NDF. The United States, the European Union, Canada, Australia, even New Zealand consider the CPP, NPA o ang Communist Party of the Philippines ni Joma Sison at ang armadong branch nito na New People's Army ay mga terorista. Pero para sa Makabayan Bloc, ito ay activism. Gago, di ba? The passage of the Anti-Terrorism Act of 2020 and the creation of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and Attaining Inclusive and Sustainable Peace is the only way Bongbong can save the Marcos name for his sake and his late fathers. Now, to be fair, kay Duterte, the most consequential of his policies and the reason he is in The Hague right now is because of the war he launched. Bakit ko kinailangan banggitin lahat yan? Here's what they missed there. CJ Hero is one of the best active female news anchors in the Philippines today, turning the page on a remarkable career in pageantry, where she won essentially every beauty pageant she ever joined. She leverages her platform to address critical social and political issues. Beyond her role as an anchor, CJ also serves as a volunteer firefighter, demonstrating her commitment to community service. Of the 11 PGMN Rockstar anchors, CJ has thus far been the most viral on every social media platform. We are a new media company and we see that you guys enjoy our content and you learn a lot from us. We promise to keep giving you high quality content hanggat kaya namin. So please do your part, like and subscribe and tell your friends. Midterm election is over. We have a new Congress coming in and everyone is gearing up for the second half of President Bongbong Marcos's administration. It's been one hell of a ride and we are just halfway through the year. The most loved Philippine president of all time, Rodrigo Roa Duterte, was brought to The Hague to face crime against humanity charges for his bloody drug war. My campaign against drugs will not stop until the last pusher and the last drug lord are... It's not a dog, my son. It's not a dog or a pig to kill like them. His daughter, the Vice President Sara Duterte, impeached by the lower house. The president, of course, denies having a hand in that, but come on. Who are we kidding? His own son endorsed that. It's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. The three senators from the President's Partido Federal ng Pilipinas, Francis Tolentino, Benjamin Abalos Jr., and the most popular Filipino athlete in the whole world, maybe of all time, Manny Pacquiao, 3 out of 3 did not make the cut. Instead, we have the presidential sister, Amy Marcos, who turned her back to family, at least politically, clinching the last spot, and 3 surprise wins: Bam Aquino, Kiko Pangilinan, and Rodante Marcoleta. It is also important to note, Bongo, the most trusted ally of the former president, broke the record for the most number of votes by a Philippine senator ever. A record previously held by Robin Padilla, also a Duterte ally. Now, there are many factors that contributed to that outcome, but to deny the power of the Duterte name and legacy would be the misstep of the century. Probably even worse
than painting Duterte as this blood-hungry maniac who had thousands of ordinary citizens killed, then badly carrying out the sinister plan to have him taken away, only for the guy to still enjoy 63% trust rating, his daughter 50%, and the sitting president at 32%. Bakit ko kinailangan banggitin lahat yan? Here's what they missed there. That bloody drug war was one of the major reasons people put Rodrigo Duterte in office to begin with, and why they continue to support him. The guy's popularity peaked at 91%, the highest in the country's history, and ended his term in 2022 with 87%, the highest approval rating in the country and in the world that time. But that drug war, in my opinion, was not even the most disruptive and transformative of his initiatives. That's not even why he is in The Hague right now. To me, the most consequential of his policies and the reason he is in The Hague right now is because of the war he launched against the CPP, NPA, NDF. Ito na mga komunista, hindi ko gustong spoiled brat. Akala mo sila yung nasa gobyerno kung mag-make ng demands. Kaya ako, pinatay nila yung during, sabi nila February 10, wala pang February 10, pinagpapatay na nila yung mga sundalo ko, pati pulis, ay anak. Wala na, sige, gira tayo. Then peace is not possible during our generation. I'm sorry. I'm not about to talk to them again. The passage of the Anti-Terrorism Act of 2020 and the creation of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or the NTF-ELCAC, through EO70. With 3 years left in his term, a potentially damaging outcome of the Supreme Court review of the 2025 GAA, or the national budget, finally putting an end to the longest-running communist insurgency in the whole world, and attaining inclusive and sustainable peace is the only way Bongbong can save the Marcos name for his sake and his late father's, and create a legacy far bigger and enduring than what the drug war did to the Duterte name. Brace yourself, guys. This is gonna be the longest and most informative PGMN episode, maybe of all time. Leila de Lima. Maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang pangulo. We all know her from the Liberal Party, dating senador at ngayon nanalong kongresista para sa mamamayang Liberal Party list. Well, she recently vowed to criminalize red tagging. And to be fair, hindi ito bago. Nung siya ay senador sa 18th Congress, she filed Senate Bill 2121 na naglalayong i-define at gawing krimen ang red tagging, at sabi sa bill, ang red tagging ay yung pag-label, pagtawag o pag-portray sa mga individual, grupo o organisasyon bilang state enemies, subversives, mga komunista o terorista. In February last year, 2024, the Supreme Court in Derudo versus Vinoya declared that red tagging is a threat to life, liberty, and security. At ito ang naging basihan ng COMELEC Resolution 11116 na explicitly nagbabawal sa red tagging, labeling, or vilifying individuals or organizations as communists, terrorists, or subversives without evidence during election campaigns. Election offense na yan ngayon. Punishable by imprisonment of up to 6 years and disqualification from holding public office. Ang bigat, di ba? Now, according to data from Vote Report PH, 1,750 reports of campaign violations were filed nationwide. 1,348 of these were reported online and 402 on ground. 99.63% of the online reports were red tagging related.
0.22% lang ang black propaganda o disinformation. On ground, 47.26% were about red tagging and only 10.20% were about black propaganda or disinformation. Nagkaroon ng bagong category. As expected, ang daming reports that came from the Makabayan Block. It actually hurt our campaign dahil nakita naman natin how the resources of the government, how agencies like the National Defense, the PNP, the DILG, and other agencies of the government were being used to red tag, to red bait the Makabayan Block. Represented by lawyers from the National Union of People's Lawyers o NUPL, their allies, and their supporters. In fact, sinisisi nila ang red tagging, kaya daw konti na lang ang boto sa Makabayan Block at eventually, 2 lang ang seats na nakuha nila sa Kongreso. Do I agree with them? Hell yeah! Do I feel bad for them? Hell no. Kung titignan natin ang record ng Makabayan Block sa nakaraang 6 election cycles from 2010, collectively, the Alliance of Concerned Teachers, Bayan Muna, Gabriela, Anak Pawis, and Kabataan all got 3,218,176 o 10.70% of the votes, an equivalent of 7 seats. Their supporters grew in the next 2 election cycles, 2013 and 2016, where they secured 11.86% at 12.28% of the votes, respectively. Nadagdagan ng over 770,000 votes na maintain nila ang 7 seats. Tig-2 ACT Teachers at Gabriela, tig-1 ang Anak Pawis, Bayan at Kabataan. 2016, Duterte became president. It was also the beginning of the downfall of the Makabayan Block. From almost 3.99 million votes in 2016, 2.30 million na lang in 2019. That's almost 1.7 million votes na nawala. Nawala ang Anak Pawis. In 2022, they lost another 700,000 votes. Nawala ang Bayan Muna. So they were down to just 3 seats. And in this election cycle, close to 510,000 votes ang nabawas. And down to just 2 seats. Kabataan at ACT Teacher. Laglag ang Gabriela. From their peak of 3,988,816 votes in 2016 to just 1,085,680 nitong taon. And they blame it all on Duterte and his anti-insurgency, anti-terrorista, anti-komunista policies. They blame it on red tagging. Wala daw basihan yan. And it cannot be denied that his call for armed revolution to attain social justice and national liberation continues to resonate with the current generation of Filipino, signifying that government has failed to address the social injustice that drives our people to take up arms. Ang tanong ko po, bakit hindi nyo na lang po diretsahang kundinahin ang CPP-NPA? Alam nyo po, yung mga kasapi ng CPP-NPA, mga kapwa Pilipino katulad natin, naghahangad din ng kabutihan ng ating bayan. Maaaring hindi tayo sang-ayon sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Kung ugat, kung bakit sila lumalaban ng pag-uusapan, tingin ko we have more in common than we have differences. Kaya para ho sa akin, dapat hindi sila tratuhin terorista, dapat hindi sila tratuhin kaaway. I'm Glendale Malabanan. From anong organization? Karapatan Southern Tagalog. I'm the regional staff of Karapatan Southern Tagalog. And we are a human rights worker. Ganito na pala ngayon ang training ng human rights worker. This video was found from the recovered cell phones and one netbook computer
during the encounter between PNP and NPA at Sitio Maubog, Barangay Alacalian, Taytay, Palawan on August 11, 2017. Unfounded. Feeling namin nagpapanik na ang kasalukuyang administrasyon dahil talagang lumalakas ang oposisyon. Mali at mapanganib ang red tagging. Tumitinding atake ito sa oposisyon, lalo na ngayong eleksyon. Itong red tagging na ito ay act of desperation. In fact, squid tactic din para ilihis ang mamamayan sa tunay na isyu. It has never been the policy of the government, particularly the NTF-ELCAC, to red tag. Or so they say. What they are doing now is exposing the lies, the deceit, yung panloloko ng mga legal fronts o kaalyado ng CPP-NPA o ang Communist Party of the Philippines at New People's Army. Itong mga legal fronts ng komunista, lahat yan, Makabayan, Bayan, Gabriela, we are not red tagging you. We are identifying you as members in a grand conspiracy comprising all the legal fronts that we have organized, headed by NDF. Ano ulit ang red tagging? Hindi lang yung direktang sasabihin na NPA ka, komunista ka. No. Even associating a person or a group sa mga komunista o NPA, yung sabihin mo nakaalyado sila o sinusuportahan nila ang mga yun, considered na red tagging. Now, in case hindi clear ito to anyone, the United States, the European Union, Canada, Australia, even New Zealand consider the CPP-NPA o ang Communist Party of the Philippines ni Joma Sison at ang armadong branch nito na New People's Army ay mga terorista. Sabi ng US, this is because they engage in armed attacks, extortion, and assassinations. Nangyayari pa ba yan ngayon? You tell me. The Armed Forces of the Philippines condemned the NPA for its dastardly attack on the 20th Infantry Battalion troopers. The Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police are on continuous rescue and pursuit operations against the New People's Army in Mindanao, particularly in Region 11. Dalawang miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit of CAFGU ang patay sa pag-atake ng New People's Army sa Salapadan, Abra. Ano nga ba kasi ang gusto ng CPP-NPA? In the book Philippine Society and Revolution, sabi ni Joma Sison mismo, bureaucrat capitalism o yung kapag ang gobyerno na nagpapatakbo ng ekonomiya ginagamit ng mga politiko para payamanin yung sarili nila at yung kanilang mga friends. Feudalism o kapag yung mga makapangyarihang tao o yung mga mayayaman own the land and regular people like us work it to survive. Basically, mayayaman tapos yung mga nasa baba, mahihirap na workers na nagbabayad ng tax. Sounds familiar? And finally, US imperialism o yung pag-impose ng Amerika ng power at impluensya niya over other countries, katulad ng Pilipinas through economic, military, or political means for its own benefit. Ang pinaglalaban ni Joma, yung konsepto ng protracted People's War o yung pinahabang People's War para baguhin yung society natin. In other words, and according to the International Crisis Group, pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas in favor of a new state led by the working class. Nanawagan kami kay GMA na dapat na siyang bumaba sapagkat kapag pinatagal niya pa yung kanyang panunungkulan, mas maraming mamamayan ang magagalit sa kanya at baka siya ay lusubin na sa Malacanang at hilahin na siyang pababa. He has not been the president for all Filipinos. He has been a president for only a few. The rich, his friends, his relatives, he has been president to them, but not to the poor. Nagkaisa, nagkaisa,
nagiging malakas na talaga ang panawagan para sa mga mamamayang Pilipino na umaklas at lumabat at hindi pumayag na ang rehimeng US Duterte ay patuloy na pahirapan, pagsamantalahan at patayin ang kanyang mamamayan. Mahalaga na ma-realize ng Marcos administration na dapat 6% ng GDP ang inilalaan para sa budget sa edukasyon. Gandang pakinggan, di ba? And if said with so much feeling, so much conviction, magagalit ka talaga. Kaya nga, ang target na i-recruit to the NPA ay yung mga mahihirap, mga magsasaka. Ang pangunahing pwersa ng revolusyon ay magsasaka. Ibig sabihin, mapakikilos mga magsasaka, mapalalawak mo sa revolusyon at hahawak ng sandata kung sila inaapi sa lupa. Kasama, wala po tayong maaasahan kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga katutubo, ang mga magsasaka, patuloy na magkakaisa at depensahan ang kabuhayan dahil kami ay pinapatay ni Duterte. At kami ay magpapatuloy sa paglaban at magpapatuloy sa pakikibaga. Tagaliblib na lugar na hindi naaabot ng serbisyo ng gobyerno. Mga tribo na nasa kabundukan. Yung IP, kailangan din kasing ma-recruit kasi kailangan ng NPA nung mga warriors mula sa IP kasi sila yung may alam dun sa kabundukan. Sila yung may alam sa terrain. Sila yung may alam sa kondisyon doon. Nilalapitan namin yung mga leader nila o kaya yung mga dato nila, no? Kinakausap namin. Tapos yun yung kinukumbinsi namin na makiisa sa kilusan. Pinapalaki namin yung issue nung IP. Lalo doon sa usapin ng claim nila sa ancestral domain. Halimbawa, mayroong mga logging companies o kaya mining companies na pumapasok sa area ng mga IP pero sinasabi namin na yung buong kalupaan na andun yung mga IP, yan yung magiging scope ng operation ng mining companies or logging companies. Kaya yung mga IP, napapaniwala namin sa linyahang ganon. Na sa totoo, isang lantarang panluloko yon sa mga IP para ma-agitate sila at sumama sa amin doon sa tinatawag naming armadong pakikibaka. The end goal is to recruit them into the movement para labanan ang gobyerno. Sa anong paraan? In February 1971, pinulong ni Joma yung CPP-NPA Central Committee members para pag-usapan na atakihin yung Manila Rally ng Liberal Party na lumalaban kay Marcos. Teorya ni Joma, we don't have to wait for these revolutionary leaps in the process of historical development. But we can create the situation ourselves. Maliit pa lang yung movement. So, how can we create that parang revolutionary tide, yung elections, Nationalista versus Liberal Party. This was 1971. Anyway, sabi niya, the Liberal Party and the Nationalista Party are like two sides of the same coin. They are both parties of the elite. They are both parties of the ruling class, our enemy class. So kung pag-awayin natin to, it will benefit the revolution as a whole. Supposing may mangyaring incident sa yung meeting de avance ng isang partido, mag-aaway yung dalawa. So pag nag-aaway yung dalawang naghaharing uri na partido, it will weaken the ruling class as a whole and hasten their downfall. The Liberal Party will accuse the Nationalista. Nationalista Party naman will adopt repressive measures against the Communist Party because tayong i-blame yan. And the greater the repression, the greater will be the resistance. Lalong yun ang magkikreate ng revolutionary leap in the process of historical development. Because the greater the repression by the government, dadami ang rebelde. Ang goal nun, i-provoke ang gobyerno ni Marcos na mag-impose o magpatupad ng mas strict na peace and order policies para maramdaman ng tao yung panggigipit ng gobyerno. At makakuha sila ng simpatsya para dumami ang sumali sa NPA. On August 21, 3 CPP-NPA members ang nagbato ng granada sa stage ng Liberal Party rally sa Plaza Miranda na ikinamatay ng marami sa nag-o-oppose kay Marcos. All our other companions in Plaza Miranda that night have suffered. But as I said, aside and apart from all that we have undergone,
it is really our people and our country that have suffered the most. I will never forget Plaza Miranda. Plaza Miranda is the court of last resort. Kaya't sa aking pagtingin, itong nangyaring ito is a very great blow to democracy. The Liberal Party blamed Marcos. Marcos said it was the NPA. And he responded by suppressing leftist political activity and suspending habeas corpus. Bawal na ang magrally. Bawal na ang mga aktivista at hinuhuli yung mga pinagsususpetsahan na may link sa CPP-NPA. Mission accomplished. Yung kinakaharap po ng buong hukbong katihan at ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa baba ay hindi po military problem. It's a political problem. Hindi po ako nag-NPA dahil sa sundalo. Nag-NPA po ako dahil sinabi sa akin na ang mga politiko ay magnanakaw, kaya walang kalsada dahil nananakaw ng politiko ang pondo para sa kalsada. It's not because of them. It's because of the politician. Ang sakit lang ng katotohanan, ma'am. Wala akong pinatay kahit isang politikong magnanakaw. Bakit ako pumapatay ng sundalo? Wala naman kasalanan yung sundalo sa akin. Hindi ko nga kilala. Pag sinabing, ambusin mo, inambus namin. Like I said earlier, the end goal is to recruit civilians into the movement para labanan ang gobyerno. Sa anong paraan? Tanda natin na ito ay tatlong larangan ang hinaharap natin. Una, Partido Komunista o yung Communist Party of the Philippines. Ito yung namumuno. May dalawa siyang sandata na ginagamit. Yung armado, yung NPA, na siyang nagsasagawa ng armadong pagkibaka. At NDF, yung legal. Kinakailangan mong makuha sa panig ng CPP ang pinakamalawak na suporta na makukuha mo. Kaya layunin mo sa NDF, makipagkaisa ka sa lahat ng uri, saray, sektor, at partido. Armadong pakikibaka. Ang pananaw ng Communist Party of the Philippines, sila ay gobyerno din. Ngayon, kung ang gobyerno ng Pilipinas ay may Armed Forces of the Philippines, meron din NPA, ang gobyernong bayan. Na sila naman yung nakikipagbakbakan sa pwersa ng pamahalaan, sila'y nagiging instrumento para durugin ang pwersa ng pamahalaan. Extortion o pangingikil. Number one na kinuha namin ng mga pera sa mga kontraktor. Lahat ng kontraktor na hindi nagbibigay sa amin, sinunog namin yung mga equipment nila. Number two, mining. Lahat ng mga mining skill doon sa area ko, mula sa small scale hanggang sa medium scale, hanggang sa mga big scale, lahat yan nagbibigay sa amin. Kasi may mga kuta sila bawat planta. Bawat planta nila, sa mining plant nila, may kuta sila na 50,000 per quarter. Yan ang malaking kita talaga sa NPA sa lugar ng Davao del Norte. Number 3, itong mga may-ari ng mga bus company. Yung mga bus company doon sa lugar ko, lahat sinulatan ko yan. Pag ayaw kayo magbigay sa amin, sunugin ko yung lahat ng bus nyo na magtatravel sa lugar ko. Kaya, dapat yung mga agribusiness, yung mga may-ari ng mga plantation. Pinapaputol namin sa mga labor groups, yung mga saging. Pangalawa, yung eroplano na nag-i-spray doon sa mga banana plantation, pinagbabaril namin yung eroplano. Kaya natakot na yung mga piloto na mag-spray sa banana plantation kasi hindi pa na-negotiate sa management ang team namin. So mapilitan talaga ang management na makipag-negotiate sa amin. Dahil wala ng piloto na mag-operate sa eroplano nila habang hindi pa kami na-resolva. So ganun ka purisyo sa mga banana plantation yung ginawa ko. Saka ikalima yung mga maliliit na mga negosyante na. Ang masama rito, pati yung mga maliliit na mamamayan natin, yung kanilang revolutionary tax, kinukotahan pa nila, kinukotongan pa nila. Doon sa permit to campaign, lahat ng mga politiko, kaibigan man ng NPA yan, alyado ng NPA o kalaban ng NPA, lahat sila magbigay. Hindi kayo makapasok sa teritoryo ko pag hindi kayo magbigay ng pasiunang bayad. May mga taripa sa mga konsihal, 10,000 yung bawat isa. Mayor, mga 50,000. Pinakamalaki doon sa mga Congress, 500,000 hanggang 1 million. Gobernador, 1 million din. Halimbawa, may isang politiko na mas mayaman din,
hingian namin kahit 2 million pa rin. May experience kami nga 2 million, 3 million hiningi namin. Now, kung gusto mong manalo ka, magpaalam ka rin kung gusto kang kung tutulong ba sa iyo ang NPA na gamitin yung organisasyon nila para support sa iyo. Sabihan na sila, i-endorse ka namin sa mga masa namin na ibigay namin sa iyo yung boto sa kanila, sa inyo, yung boto nila. All in all, pag in-add natin yan, more or less mga 1 billion a year ang nakukuha ng NPA dito sa kanilang extortion activities. At ambush o assassination. Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas! Mabuhi! Mabuhi ang bagong hukbong bayan! Mabuhi! Sabi ng isip ko, ang sasama nila. Hindi pa nila alam na may pamilya yung mga tao. Gusto pang bumalik ng mga taong nagpupunta doon. Gusto lang nilang magkaroon ng peace. Ba't ganun? Ngayon, nawala ng ama yung anak ko. Kawawa naman. Am I really serving my people? Tamang value ba yun? This is all about greed for power and money. I am a terrorist. I am a terrorist. Kung ang business model mo is to agitate people sa pamamagitan ng paghahasik ng lagim to keep people poor o lalong pahirapan ang mamamayan para magalit sila sa gobyerno, para dumami ang sumapi sa grupo mo, you are not doing this for the people. You are doing this for the same despicable reason kung bakit nasa gobyerno ang karamihan ng mga politiko na ayaw natin, para sa pera at kapangyarihan. They are no different from the corrupt people in government that we all hate. Except, sila mas masahol pa. Kasi maliban sa humaharang na sa progreso sa mahihirap na lugar para panatilihing mahirap ang mga mamamayan, kumukotong na nga. Parang yung mga buhaya natin sa gobyerno ngayon, naninira pa sila ng mga kagamitan, naninira ng mga pasilidad. Buti pa pala yung mga korap na nagbabakbak lang ng maayos na kalsada. Diba? Hindi lang yun. Pumapatay pa sila ng mga sundalo at sibilyan. All while pretending fight for the poor and the underprivileged. Yung mga naaapi. Gago, diba? Ang strategy nga is agitate the people. Nagpa-practice kami ng 3M. Makinig, makiramdam, makiangko. Kinig ka lang sa tao. Pakiramdaman mo lang sila. Ano yung papakiramdaman mo? Ano bang problema nito? Galit ba to kay kapitan? Galit ba to kay mayor? Saan siya galit? Sa aspeto ng gobyerno. Tapos angkupan mo lang yun. Ang taong galit, hindi isip. Ang taong gutom, madaling galitin. So kailangan mong galitin at gutumin ang sambayan ng Pilipino para hindi siya nag-iisip, para madali siyang sumunod. Pero dumating talaga sa punto na umayaw na ako sa NPA. Kasi yun nga, ang propaganda nga kasi ng NPA, ma'am, na tutulong kami sa bayan, wala naman akong nakita. Wala akong isang tao man lang na maituro na ito, ang sabi ng NPA na magserbisyo kami para sa bayan. Ito ang ginagawa naming kabutihan. Wala akong maituro na kahit isa man lang. 56 years. The longest communist insurgency sa buong mundo. An estimated 40 to 43,000 people have died. Ibig sabihin, 2 tao ang namamatay araw-araw since 1969. Mga pulis, militar, at NPA combatants. Hindi pa kasama dyan ang mga sibilyan. Hindi pa kasama dyan ang 4-month-old baby na napatay ng NPA during an ambush sa police convoy sa Bukidnon that this baby's family is not even part of. Nagkataon lang na may naunang convoy sa kanila. Ayun, patay. The human cost is too much. Widespread displacement, mga taong lumilikas para hindi madamay sa gulo, economic stagnation sa mga lugar na pinamumugaran ng NPA. Ito ang iba't ibang anyo ng terorismo.
Yung mga na-recruit yung mga members ng Makabayan, Anak Bayan, and so forth and so on, kinusuitan nyo ba sila na, kasi gobyerno na rin kayo eh, because you became elected officials. Are you ready to disown or denounce them, having joined the NPA na lumalaban sa gobyerno? Ito, bakbakan ito, pumapatay ng mga sundalo, nag-extort ng pera sa may mga negosyo, sa mga kanayunan. Pareho tayo, we're on the same boat practically. But what I'm trying to say is, kami, immediately when they defected, we considered them as enemies because they became enemies of the state. Now, I'd like to ask you point blank, do you share the same sentiment regarding your members or former members who, sabi nga nila, sumampa do sa NPA para makipaglaban na gamit ang armas? Mr. Chair, definitely we do not consider them as enemies. Do not consider them as enemies. They are patay sila ng mga taong gobyerno, ng mga mayors, they are engaged in rebellion, Mr. Chair. They are conducting or committing an illegal act. But we do not judge them to be enemies. Ang tingin namin, ginawa nila yon because hindi sila nasasapatan. I'm sorry to say this, but I cannot reconcile. Wag natin silang ire-red tag. There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the new People's Army, and the building of the National Democratic Front. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Gabriela at Alliance of Concerned Teachers. Wag sila i-red tag. Pati ang bayan muna, na binuo ng mga aktivista mula sa bagong alyansang Makabayan na sinabi ni Joma Sison, wag i-red tag. Ang anak pawis na electoral wing ng Kilusang Mayo Uno at ng Kilusang Mambubukid ng Pilipinas na pinangalanan din ni Joma Sison, wag i-red tag. Ang Kabataan Party List na binuo ng mga aktivista mula sa League of Filipino Students at Anak Bayan na galing din sa League of Filipino Students na pinangalanan ni Joma Sison, wag i-red tag. Is yung red tagging. Pilit lang ikinakaila ang koneksyon nila. So sa pamagitan ng legal na organisasyon, nakapagkukubli sila. Hindi basta mahuli. Pero ang mga tinaman yan, milyon-milyon, taon-taon kumukuha sa gobyerno yan. Yan ang sinasabi nila sa pamagitan ng paglahok mo sa electoral struggle, nagiging lehitimo yung mga organisasyon mo. Ang NDF ay mahalagang ingredient to destabilize the government. Si Joma Sison mismo ang nag-link sa mga grupo sa ilalim ng National Democratic Front sa CPP-NPA. Hindi yan nagsimula sa NTF-ELCAC. Hindi yan nagsimula kay Duterte. At hindi lang limited sa mga grupo na yan ang infiltration ng CPP-NPA. A CIA report from August 1986 mentioned yung iba't ibang grupo na either napasok ng CPP-NPA o parte ng network nito. These groups have mutated, they've evolved and expanded, but they are composed of the same people. The report even said that internationally, ang NDF maintains an extensive support network that generates propaganda and serves as a conduit for funding mula sa mga Pilipinong expat and doon sa mga sympathetic political groups. By sponsoring travel for NDF cadres, the International Commission also aids the flow of radical ideology pabalik sa Pilipinas.
the CPP, International Solidarity Work, and the International League of People's Struggle come to mind. Naging source din ng income ng Kilusan yung IP kasi ginagawan ng pag-aaral yung sitwasyon ng mga IP at pagkatapos gumagawa kami ng project proposal, at ipinapasa namin sa mga funding agencies abroad para mabigyan ng pondo yon. Halimbawa, pipicturean nila yung mga nitibo natin na walang eskwelahan, tulad ng mga report na ito ngayon, nandito sa NCIP report. Halimbawa, doon sa Mindanao, ibibigay nila yung litratong, kunyari nag-aaral sa ilalim ng mangga, o walang clinic, o walang tubig na inumin, yun ang ipapakita nila sa Europe o sa Amerika. At ang kasunod nun ay pagkuha ng donasyon. So nakakakalap sila doon. Nung nasa loob pa po ako ng institution po kung saan ito po yung Rural Missionaries of the Philippines, ay nakakuha kami ng 32 million na budget from European Union. Pero in the previous year po nito, may nakakuha po kaming mga pera kung saan naabot ng 50 million, 100 million. Ganito kalaki yung perang natatanggap nila from donations. Very interesting. Remember yung sinabi ni Lola earlier na ito ay tungkol sa pagiging gahaman for power and money. Kung ang CPP-NPA pinipigilan ng progreso sa mga mahihirap na lugar para mas marami silang magalit na tao, ang NDF, according to former rebels, ay tagalikom naman ng impormasyon at pera. Sila ang taga-legitimize ng narrative na mahirap ang Pilipinas. Maraming human rights abuses sa Pilipinas. Mapangikil ang gobyerno ng Pilipinas. Walang press freedom. Walang freedom of expression. Pina-persecute ang opposition. And we need the international community to save us. Familiar, di ba? You think they care about any of those? You think they care about the regular Pilipino? Pinatay po yung papa ko dahil ayaw niyang kumampi, ayaw niyang makiisa sa rebelding grupo dahil alam niya yung intensyon, alam niya yung hindi magandang maidudulot ng rebelding grupo sa pagpasok na dahil gusto nilang sakupin ang aming ancestral domain dahil ginagamit po nila yung sitwasyon namin para makakuha ng funding sa ibang bansa. All of that is about money. Case in point, the Rural Missionaries of the Philippines. Ang daming nagtatanggol sa grupo na yan. Missionaries lang daw sila. Nagkakawang gawa lang daw sila. Bakit daw nire-red tag? Ayun, kahera nila na patunayan na tumatanggap ng donations. Mali, humihingi ng donations from foreign organizations at binibigay sa CPP, NPA at iba pang kaalyadong grupo. And that's not an isolated case. These CPP fronts exploit the most vulnerable sa ating community, not just to recruit them, but to use them to secure funding. Isa sa mga paulit-ulit na nauugnay sa CPP, NPA, NDF ay ang salugpungan schools o yung mga eskwelahan para sa mga IP communities. Originally, yung mga yan ay itinayo with the help of civil society groups para punuan yung gap na hindi nabibigay ng gobyerno. Pero anong nangyari eventually? Nagamit ang mga eskwelahan para ma-recruit ang mga kabataan into the NPA at nagamit ang mga IP bilang props sa rally. Yung isang NGO sa Europe, for a period of 10 years, ay nakapag-contribute siya ng 63 million euro. Dito rin namin nakita yung pondong pumupunta sa Rural Missionaries of the Philippines na umaabot ng mahigit na 100 million pesos. Sino ang Rural Missionaries of the Philippines? Ito yung nagpupundo ng salugpungan schools, yung mga eskwelahan ng netibo na ilinagay nila. Dahil di ba sabi nila sa Europe walang eskwelahan, so naglagay sila ng eskwelahan. Pero anong itinuturo sa salugpungan? Ang tinuturo doon ay kung paano magrebelde, gumamit ng armas at mag-demonstrate doon sa mga syudad. Remember, may kinalaman sa salugpungan schools yung naging kaso ni Franz Castro ng ACT Teachers.
tsaka ni Satur Ocampo noong 2018. Nahuli sa checkpoint na nagtatransport ng 14 lumad minors nang walang authorization sa mga magulang nila at ng eskwelahan. Sabi nung dalawa, nire-rescue daw yung mga bata kasi hinaharas ng paramilitary groups at ng militar na nagta-target ng lumad schools. Ewan ko kung saan nila balak dalhin, pero bakit hindi nila tinurn over sa mga magulang? Now, I don't know what happened to that case, but the two were eventually convicted of endangerment, not kidnapping. Of course, they want to convince us na sila yung mabait. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga yung pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. We deny all of the allegations. Wala sa background namin ang ma-involve sa anumang hindi ka-nais-nais na activity, particularly laban sa mga oppressed sectors ng ating minorities. But that's not what the parents of those minors thought. Anong kadadon mga bata dito? Wala di mas bukid. O di mo sa ang NGOs, walay kasama sa bukid. Ang iyang anak ay may kabaluan niya. Ang iyang anak, kabutan niya nga kuan ng iyang anak. Kara musulod mo dito, nanay gira. Kay pamatiyo ninyo ang mga dato. Mao na nga mo ayaw na kami sa inyo. Again, wag natin silang ireredtag. Mababait kasi sila. Now, through the years, madami ng former NPA members ang naglink sa Makabayan Block sa CPP-NPA. Partikular, sa recruitment, they know dahil ganoon sila na-recruit into the movement and they participated in the recruitment of others through the organizations associated sa party lists under Makabayan. Alms Gabin, former Education Department Secretary ng CPP-NPA Visayas Regional Party Committee. Sabi niya, isa siya sa founding members ng Anak ng Bayan bago ito maging Kabataan Party List. Sabi niya, Sara Elago, na dating congresswoman under Kabataan, does not keep her salary from Congress. Tumatanggap lang daw siya ng 3,000 pesos as allowance and the rest ng pork barrel goes collectively to the CPP-NPA. Jade Cinco na na-recruit as a member of Kabataan Party List and eventually naging Secretary General sa Samar. Ano sabi niya? Ang misyon niya ay mag-recruit ng mas marami at mangampanya para sa eleksyon ng mga underground organizations ng CPP-NPA as a party list katulad ng Gabriela at Bayan Muna. Sabi niya, si Elago in February of 2018, sinabi mismo sa kanya na siya ay dapat umangat sa armadong pakikibaka o yung armed group na NPA. Justin Kate Raka, a former UP student regent and NPA political officer, ano sabi niya? Si Raul Manuel ng Kabataan was a key NPA operative sa UP. In fact, ang sabi niya, he even participated in a revolutionary integration program sa kampo mismo ng NPA sa Mindanao in 2017. Ako si Kate, graduate po ako ng UP Diliman at na-deploy ako bilang NPA dito sa Palawan, Bienvenido Bolivar Command. And I can attest doon sa sinabi ng mga nauna sa akin, hinggil doon sa pag-organize sa hanay ng mga kabataan. Dahil ako mismo ay nag-recruit ng mga kabataan para mag-NPA. At meron ngang quota actually, monthly. Bawat chapter ng Anak Bayan, Alay Sining, LFS, meron silang target na dapat merong KM chapter sa loob. Malapit kong kaibigan dati, comrade na si Raul Manuel, Sara Elago, at kasama sila sa planning ng mga ganitong activities. Mostly po, based on my experience, lahat po ng naangat na officers ng Gabriela ay
members ng CPP-NPA. Yung iba, ayaw lang talaga nila ma'am aminin kasi lately pa lang po may former rebel na pinatay yung NPA. So, possible po na ano siya, medyo natatakot siya na mag-expose kung ano talaga yung totoo. Pero lahat po ng nagiging officers, requirement talaga na member ka ng CPP-NPA bago ka maging officer. Especially magiging spokesperson ka. Hindi ka makakapasok sa mga kampo na yan kung ikaw ay hindi NPA. Pero bawal natin i-red tag ang Kabataan Party List. Bawal, pati karapatan. I'm Glendale Malabanan. From anong organization? Karapatan Southern Tagalog. I'm the regional staff of Karapatan Southern Tagalog. And we are a human rights worker. Ganito na pala ngayon ang training ng human rights worker. This video was found from the recovered cell phones and one netbook computer during the encounter between PNP and NPA at Sitio Maubog, Barangay Alacalian, Taytay, Palawan on August 11, 2017. Ang dami ng miyembro ng NPA na namatay na naging entry nila sa grupo ay ang organisasyon sa ilalim ng Makabayan Bloc. Hannah J. Quesista, napatay habang kasama ang mga NPA, kabataan member. The National Union of People's Lawyers confirmed in a statement kasama niya ay mga NPA. Pero pinagtanggol pa din nila ang presence niya doon at sinabing tinorture pa daw ng militar. Ang NPA mismo sinabi she offered her expertise and intellect to strengthen the revolutionary ranks of the NPA in Bohol. Rendel Ryan Edpan Kagula, a member of the League of Filipino Students and Kabataan Party List. Activist lang daw pero namatay na may armas. Ang pinakahuli, trans woman activist John Isidore Supelanas. Tumulong para ma-revive ang Anak Bayan UP Cebu at naging spokesperson pa ng Kabataan Party List Cebu noong 2021. Si Alex Pacalda, nahuli ng militar, inalagaan ng militar. Pero ang sabi, kinidnap daw. Sabi yan ng Makabayan Bloc. Iba ho ang kinidnap sa naaresto. Pero sabi ng NUPL, political prisoner daw. What? Ayun, imbis na tumalikod sa NPA, nakasuhan tuloy at nakakulong ngayon. Lahat yan, hindi natin malalaman at mapag-uusapan man lang kung maisabatas ang criminalization ng red tagging. Now, I don't know why Leila de Lima is so invested in this. Although malayong tita niya, yung asawa ni Joe Masison na si Julie de Lima, I never believed she was CPP. Hindi pwedeng hindi niya alam yung connection na yan. She was commissioner of the human rights nung panahon ni Gloria. Kaya nga mainit sa kanya, si retired General Jovito Palparan. Di ba? The butcher, according to the NPAs, dahil hinahunting sila. Now, I don't know what her real motivations are, but human rights cannot be it. If they really care, sana nag-react sila dun sa rape na sinabing nangyari sa kabataan. Wala ka nga narinig sa ibang Makabayan Bloc eh. Gabriela? Wala. Nabasa niyo ba yung sinabi ng kabataan? Pinalayas lang, tinanggal lang sa kanilang grupo. Kung alam nila na may ganoong nangyari, at matagal nang nangyari 3 beses daw, bakit walang nag-report sa pulis? You think yan ang nag-iisang kaso ng rape sa loob ng organisasyon? Madami na ang iba pang mga former rebels na na-recruit galing sa Gabriela, na-recruit galing sa kabataan, nagahasa sa loob ng kilusan. May narinig ba tayo? Wala. And you think they care? Dahil kung human rights sa konteksto ng communist insurgency ang pag-uusapan, hindi dapat mawala o baliwalain ang boses ng mga biktima at ng mga dating rebelde.
na nagsasabi ng kanilang karanasan, katulad ni Arian Jane Ramos. Ang sabi nila, truth-telling is not a crime. It is about national security. It is high time that the government will realize, will recognize na ito po ay hindi problema lang sa electioneering, hindi ito problema ng politika. Problema po ito ng sambayan ng Pilipino against the violence of the Communist Party of the Philippines. Siyempre, yung mga kaalyado ng mga terorista, magugustuhan talaga na gawing krimen ang red tagging. What's next? Buwagin ang NTF-ELCAC. In fact, nagsisimula na nga sila na gawin yan. Palabutin ang anti-terror law. Implementasyon siya ng patakaran na isang tabi ang peace process, no, na sa aming paniniwala, no, bilang makabayan, ay yun yung tanging paraan para sa mapayapa at pangmatagalang solusyon sa armed conflict. So habang nandyan po yung NTF-ELCAC, barado po ang landas na yan. Sa totoo lang naman, kung may peace talks in place, mawawala na po ng silbi ang NTF-ELCAC. Kung ang kapayapaan ay kayang maabot at makamit sa negotiating table sa pamamagitan ng isang political statement, bakit pa kakailanganin ang isang NTF-ELCAC? Bakit kailangan pa gumastos ng 19 billion para dito? Nagawa na nila yan sa RA 1700 or the Anti-Subversive Act of 1957, which outlawed the Communist Party and its armed wing. Bago pa nagkaroon ng Marcos, may ganyan na. At sa ilalim ng batas na yan, subversion o yung pagpapabagsak sa gobyerno from within is a crime. Kahit yung affiliation o yung pagbibigay ng suporta sa grupong komunista, krimen. But this was repealed by RA 7636 nung panahon ni Ramos. Na-decriminalize ang subversion at pinasok, binuksan ang pinto for democratic reforms and peace talks. Kaya nga dumami yung mga grupo sa ilalim ng NDF after ni Ramos. Ang problema, it became a cycle of ceasefire. Kunwari, for peace talks, tapos may aambushin. Ceasefire na naman for peace talks, pero nagre-replenish lang pala ng tao at gamit. Ambush ulit. We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. Now, to be fair, kay Duterte, he really wanted to end that cycle. In fact, he went beyond the peace talks at sinama niya sa gabinete niya yung mga aktivista. Pero anong ginawa ng NPA? Nang ambush pa din, pumatay during a ceasefire. Tapos, push ng push for peace talks pa rin ang Makabayan Bloc ngayon. Now, speaking of peace talks, what they are not telling you though is included in their list of demands sa CASER o yung Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, at least noong 2018, ay ang i-demobilize ang militar. Pwede ba yun? Tapos dapat involved daw ang NPA and mass organizations sa pagpapatayo ng infrastructure at businesses. Samantalang ngayon, hinaharang nila ang mga infrastructure work, lalong-lalo na kapag hindi sila nabigyan ng revolutionary tax. I-share daw nila yung kanilang skills, yung knowledge at manpower nila. Di ba kalokohan yun? Dito nga nagsimulang mabuo ang NTF-ELCAC. At sino ang nakapirma bilang legal consultant ng National Democratic Front? Attorney Edre Olalia, head ng National Union of People's Lawyers.
NUPL, the same organization na kinabibilangan, mataas pa nga ang posisyon niya, ni Attorney Chrissy Conti. Same organization na kasama ng Makabayan Bloc representatives na nagsampa ng mga reklamong red tagging sa COMELEC. Pero bawal i-red tag. Bawal questionin ang link o ties nila sa CPP-NPA. Kahit na palagi silang lawyer ng CPP-NPA cadres, mga rebelde na nahuhuli. May remedies naman sa red tagging. Mag-respond ka. Sabihin mo, hindi totoo. That in itself is a solution. May mga batas din tayo sa paninirang puri. Kasuhan mo. And if your life is in danger, may remedies din ang korte para dyan. Criminalizing it will only benefit the CPP, NPA, NDF. May narinig na ba kayo na ang CPP, NPA, NDF o kahit yung mga Makabayan Bloc na yan, may narinig na ba kayo na may kinasuhan sila na mga dating rebelde na tinuro sila at yung link nila sa CPP, NPA? May dinimanda na ba sila sa mga magulang ng mga na-recruit into the movement na nitong eleksyon very actively nangampanya against them? Isang buwan na lang po bago mag-eleksyon. Nakakatakot po para sa pamilyang Pilipino. Meron pong dalang panganib ang pagpasok nitong mga CPP-NPA front na Makabayan Bloc. Lalo na po kung mabuo nila yung kabag. Ito po yung Kabataan Party List, Health Workers Party List, Bayan Muna, ACT Teachers Party List at Gabriela. Ito po ang ikampanya natin, itong 5 party list na to, ipakilala natin kung gaano sila kasama at kung paano nila nire-recruit ang mga kabataan at ginagawang NPA. Kampanya po natin na huwag silang iboto. Tulungan nyo kami para po ito sa mga apo nyo, para to sa mga kabataan at mga susunod pang henerasyon. Naway mawala na po ang panganib sa loob ng eskwelahan o sa ating komunidad at mawala na po itong mga party list na nagnanakaw ng kaba ng bayan ng ating mga pinaghirapan para lang po gamitin sa pagsuporta sa NPA. Dahil sa kanilang koneksyon sa CPP-NPA, walang nagdemanda. Bakit? Because they know the truth. May bago na tayong kongreso. Isa sa mga hiniling ng biktima ng rape na galing sa Kabataan Party List ay mag-imbestiga ang Senado. So sa ating bagong kongreso at Senado, if you really care para sa ating kabataan o mga kababaihan, investigate your own. Hindi pwedeng untouchable ang mga kasamahan ninyo dyan. And I bet you, kapag ginawa ninyo ang hearing na yan, pareho lang ang makikita natin. Ang malinaw na koneksyon ng NDF sa CPP-NPA. They are one. They work as one. It's an open secret. So again, I dare you, investigate in aid of legislation. And now, let me address you, Mr. President. We all agree the CPP-NPA is a terrorist organization. We all know that the NDF is an important element para matupad ang goals to replace the existing government system. The CPP-NPA was designated as a terrorist organization by the Philippine government under the Anti-Terrorism Act of 2020. In 2021, the Anti-Terrorism Council, or ATC, has designated the National Democratic Front, or NDF, as a terrorist organization because of their links sa communist rebels. There's overwhelming evidence of this. Designation by a government body is one thing. Proscription or officially declaring a group as terrorists through a court declaration is another. In 2018, the DOJ, or the Department of Justice, filed a petition with the Manila Regional Trial Court to declare the CPP-NPA as terrorist organization under the Human Security Act of 2007. Wala pa pong anti-terrorism law niyan.
And under the HSA, the government is allowed to proscribe groups as terrorist organizations, in this case, because of causing fear, endangering lives, and destabilizing the government through their armed struggle and violent attacks. In 2020, naipasa ang Anti-Terrorism Act. Iba na ang framework for designating terrorist groups. Sa ilalim ng bagong batas, ang authority to proscribe lies exclusively with the Court of Appeals, not the Regional Trial Court. The court's decision on the 2018 petition of the DOJ came out in 2023. Kaya ang sabi ng Manila Regional Trial Court, wala daw sa jurisdiction nila even though the petition was filed when the HSA was in effect. Sabi din ng korte, kahit sa tingin natin terrorism ang ginagawa ng mga grupo, ang gusto daw nila ay baguhin ang gobyerno. Ito daw ay rebellion, kahit ang ginagawa nila ay terorismo. So Mr. President, the ball is in your hands. It has been 2 years. The Anti-Terrorism Council, under your office, is telling you that based on their findings, terorista ang CPP, NPA, NDF. Lumibot po kayo sa buong bansa. Yan din ang sasabihin ng majority, maybe an overwhelming majority ng mga Pilipino. All that is left to do now is to prepare a new petition for proscription with the Court of Appeals. You have just 3 years left in your term. Tapusin mo na ang kalokohang ito. Your father failed to end this communist insurgency. It even caused his downfall. Be the one to do that, and you will leave a respectable legacy when you step down in 2028. Ang gusto lang ni Joma, maging makatulad niya yung mga namuno sa revolusyon. Pero ako pinanindigan ko na peking revolutionary si Joma. Kasi ang lintik na si Joma, usapan namin, tayo ay pupunta na sa kanayunan. Ganun usapan namin. Lahat kami, nag-uusap kami. Dahil ang pamilya natin bahagi ng inapi. At kung magtatagumpay tayo, ay makikinabang din sila. Kaya iwanan ninyo na yung pamilya nyo. Iwanan natin. Eh, yun. Iniwan namin lahat yung pamilya namin. Yung palang pamilya niya, kasama pala niya si Julie. Awa ng Diyos, yung asawa ko nag-asawa na iba. Kala patay na ako. Ako bilang NPA, ma'am, naniniwala ako, ang isang lugar hindi magiging progresibo pag nandyan ang armado. Because we don't want progress. Don't want that. At the end of the day, sometimes you would think, was it worth the death of a soldier? Was that operation worth the death of a soldier? So the only way to make their sacrifices not in vain is actually to really see to it that we pursue the success of this campaign. Because if this will just result to nothing, then the deaths will be senseless. Maraming namamatay on both sides. Alalahanin mo, parehong Pilipino yan. But I still fight for what is right. Only that, I'm not using guns and bullets. So saka ko na-realize, pwede pala. Pwede palang tugunan ang problemang social, political at economical ng bayan na hindi mo na kailangang pumatay pa. I am CJ Hero for PGMN.